Saliwan mayad nga aga kanat tanan kag welcome liwat sa atin nga live nga pagpalayag kang atin nga balitalakayan kag kaimaw sa atin nga Chief Executive Officer kang Esprotinkle Group of Companies nga sa diin saulog kang pagpasalamat kay pulo rin katuig ang anang pagpangalagad kanjang business kanjang mga kumpanya hindi lamang rigya sa probinsya kang Antique kundi nga sa sagwa kang probinsya kang Antique ang atin niya kaya safe to say Luzon, Visayas, Mindanao ma-detalye tara karon. So sa pagtalakay kang detalye kadyang atin nga pag-istoryahan Esprotinkle Group of Companies at 10 years and beyond. I'd like to welcome ang atin nga guest sa tulad, Mr. Lester Markey, ang atin nga CEO kang Esprotinkle Group of Companies. Sir, good morning kag welcome sa atin nga balitalakayan. Thank you, sir, and good morning kay Sir Ray. Thank you sa pag-invite ka na akong tulat para nga mapabutyag man naman no, ang Esprotinkle for the past 10 years ngayon sa Antique. Okay, na-intriga lang ako. Of course, gatalang ako kay may may Mark Lester mangli. Motogin correct ko kay nakang sangka imo trigyan nila ko manugid ko sinorya. Nga Lester Mark Yi ang ating kay sa tulad. Can you tell us about of course gamay nga background taga-diin of course si Mr. Lester Mark Yi of course since when nga nag-umpisa ang diyang business? Sige. Basically, kami taga Malandag, no? Bata ni Turing Yi, nga dati gaubra sa DepEd, kag ni Daisy sa University of Antique sa Hamtic Campus. So basically, apat kami magburugto, ako ang kagurangnan, kag ang Esprotinkle nag-umpisa kang 2004. Right after nga naghalin ako sa World Vision bilang Regional Accountant for Panay. Tungod gani nga may bagong reassignment kag head office rin sa Manila. So hindi ako magpa-assign sa Manila. So basically, nakita ko rin at that time, ang 2004, nga ang soft ice cream nga negosyo, mo ginumpisahan ng Esprotinkle. Soft ice cream? Soft ice cream. Wala pa sa Antique. So basically, kung mayad guro daran man dyan sa San Jose. So kung butang rapit sa ANS. So basically, ang una nga branch ng Esprotinkle dyan sa Sintillon, na murang soft ice cream, tawag to nga Sunday Fiesta. So in past 3 months, nabawi itong kapital na nga almost 250,000. So that's the start kang Esprotinkle. And then almost every year, naga-open ang Esprotinkle. Kaya ang dream naman kauna, nga will open one business per year kang Esprotinkle. So basically, kung isipan na tila, dapat at least pulo ka branches o kung pulo ka negosyo ang mabuksan kay Esprotinkle for the past 10 years. But right now, there are 41 branches rin ang Esprotinkle covering pito ka probinsya, no? So Antique amo ang atin head office, may operation man sa Cebu, sa Iloilo, sa Laguna, sa Batangas, sa Quezon, kag sa Negros Occidental. Okay. So and right now there are 258 rin ka staff ang Esprotinkle. 258 ka staff natin. So all over the 7 provinces. So happy kami tungod kay at least ang mga supervisor natin, mga manager, mga taga-Antiqueño. Hindi lang po nga ang taga-ibang lugar lang ang naganegosyo sa Antique, but kita mismo ang Antiqueño, kung na sa kada lang, na-prove ta nga pwede man kita kanegosyo sa iba nga mga syudad o kung iba nga probinsya. So it's our pride also. Na ano lang pag ako gusto ko magbalik na pagid si Mr. Lester Mark. Rigyaman ka of course nag-elementary and high school sa probinsya kang Antique? Basically elementary sa Delegate Angel Salazar, pero high school kag college basta masteral sa Central Philippine University rin. Okay. Sa may Iloilo. Oo. So ginahambal ko diya bangod kay kunaten na we're so proud nga Antiqueño gid ya. Rigya ng mga ginikanan gid tapos sa rigya tanan taho, rigya ng elementary and of course high school and college na sa may Iloilo. Kag we're so proud kag we're so happy nga ang diyang bata kang Antique paminsar kag nag-grow this much ang business. So aside from you mentioned sir ang nag-umpisa with the soft ice cream. I don't know what's the difference between hard and soft. Ano gid nagtulod ang imo ba mga ginikanan may mga business kauna nga
gin subli mo lang kag gin pabahel or you started it from the very start nga ikaw lang gid sir? So basically, si nanay kag si tatay, government employee. Okay. So basically, ginumpisahan ko gid ang negosyo together kang sang ka-bookkeeper, kang project, kang World Vision nga si Rodel. Oo. So basically, at that time, when may seminar kami sa Bacolod, kag nagalagaw kami sa Robinson. So nakita namon kung ano ginapilahan ka mga estudyante. So ito naman nakita ang soft ice cream nga ra. Oo. So kung naman, what if kung ibutang to man ra sa San Jose? Ay wala pa. Although at that time, medyo man kato si Jollibee. So Jollibee is also selling that soft ice cream nanda. Pero kinanglan mo pa mag-agto sa pwesto gid ni Jollibee. So kung naman butang natin rapid sa eskwelahan. So that was the start. So kung gibutang naman, it was really a success. Yes. And then eventually nag-branch out kami kato sa City Square. So until such time nagdugang rin ang ibang business line. Oo. So amo ra ginumpisahan kang company, and then year by year nagsunod kato ang Caltex Oo. nga negosyo, and then all others nag-umpisa rin man. So mura nga sara sa trust kang company kag ang vision gid kang company is that we are a Christ-centered business, bringing kang mga brands in the province of Antique and beyond. So we always acknowledge nga ang diyang nga negosyo bugay kang Ginoo kag kami tanan hidya tinugyanan lamang para dumarahan diyang nga negosyo. So kami nga tag-iya kag together ka mga staff, it is always amura ang ginapaglantaw nga steward lang kami kag dapat namon dya amligan tungod kay Ginoo ang nagtugro kang diyang nga negosyo. Okay. Ay nagapangligwas bulbul ko magpamati kay Mr. Yi. Kay ina ja off cam gin pamangkot ko kan gusto ko man mamanan ninyo. Kay pagkabati ko pala kadya nga ginakanta ni Amigo Matandante ang jingle kan nga business. Nakan ya muhat nga ngaran is Protinkle. Nakan ano jaman acronym or may ginhalinan Mr. Yi. Sir Yi, can you tell us ano ang origin kan manami nga ngaran kag nangin popular for the past 10 years is Protinkle. Protinkle. So basically ang Protinkle no si tatay gid ra nagbunyag kang ngaran nga ra. Tungod kay amo diyang entry na sa nga manok ngaran na kada magbulang tana. Okay. So at that time Permira champion. So kang nag-decide kami nga magnegosyo kang 2004, namangkot ako sa balay kung ano ang nami nga suggestion para ingaran sa registration sa DTI. So hambal na Protinkle lang ang dara. So basically amo na ang umpisa ng Protinkle. So right now tanan nga business registration kang Protinkle nga negosyo na gapamuno sa Protinkle. So basically right now there are 5 corporation kag 3 ka single proprietor. Amo dia ang Protinkle Cafe, amo gid ang una-una, Protinkle Gas and Service, amo ra ang Caltex dia sa San Jose kag Protinkle Agro Trading sa single proprietor. Sa corporation naman tana Protinkle Food Corporation, Protinkle JJ Motors Corporation, Protinkle Waters Incorporated, Protinkle Gas and Service Incorporated kag Protinkle Lending Corporation. So amura ang mga 8 ka business registration kang Protinkle. Okay. So kung atin nga kung na-pick up ko tanan tanan dia halos basic services from gasolina to tubig sa pagkain kaduloy pagkain and of course may lending man nga business. So kung gusto natin ibalikan aside from may ginhambal ka nga name, Rodel, sino pa gid ang katimbang nimo sa pag-umpisagid kag pagpabahal kan nga mga negosyo? So basically ang sarang katimbang naman ni Jackie dati ang pamilya kag also ang mga friends man, mga barkada who also contribute sa company para magbahal tana. So also ang mga relatives. So basically we just present kananda ang mga business idea, especially ang bulk ng business ni mga Protinkle is service and retail. And kalabanan almost 80% are franchise. So kung magambal kita franchise, medyo bahal ang capital ng involvement. So usually because of that, so we offer that sa mga paryente kag sa mga financial institution. So basically that's the bulk kang umpisa kang negosyo kang Protinkle, how it come into reality. Ginhambal mo kay ina and then gusto ko balikan nga this is a very unique kag tama kadarayawang kind of business. When you mentioned that one of the sa vision ninyo nga this is a Christ-centered business, paano natin ma-put into actual nga action nga it will leave its name or it will leave its vision nga ang nga business is Christ-centered? So basically as a Christ-centered business, so we follow as a witness ni Christ sa tanan nga mga staff.
So basically, it's always a mandate sa staff how to do what is right. No? So basically, amuman na sa business, kag sa pag manage naman, no, that Christ is always our center kang negosyo. So how we do it? One, we have our monthly masses, regular masses sa mga staff. They also have the daily rosaries and also ang retreat to the staff. Because more naman ginatuguran kay emphasis ang values kag moral issues sa mga staff. Kay kung naman, bisan ano ka mayad o kung ano ka okay ang negosyo, kung ang mga empleyado, including ang mga tagiya, wala ti values, wala ti moral, then for sure the business eventually would die down. So basically, amura ang trust kang company kay for the past 10 years, 41 ka branches, kag 7 ka probinsya ang na-cover din kang company, daw ka imposible paminsaran nga at my age, mahimo ko ra. So, amura nga, it's always anchored gid sa Ginoo nga tanan nagbugay. So, likewise also, we give also due part of the income para sa mga dioceses kung sa diin ang negosyo kang Isputingkel naka-build kag mga religious congregation also nga gina-support kang company in the return. Kay kung gani naman kung ang mga religious congregation kag ang mga diocese ang anda nga obra is more sa religious pangamuyo, kami naman sa Isputingkel, kami ang mangita kang kwarta para isuportaran tanda sa anda mga endeavors. Tama ka, darayawan kag na put into concrete actions ang dia nga mga vision nga ginahambal. Maghambal ta na nga at that age, naglisensya mo ko ibisto. He started this business at age 27 and kamuro lang compute ko na how old is he now. And I'm happy to inform you, still single ang atin nga CEO kang Isputingkel Group of Companies. Kag gusto ko pag ibalikan ang diyang business kang kunatan Christ-centered sa ang pinaka issues kay kita sa NGO nagatalupangad kang plight man kag mga hinaing kang mga nagaubra sa mga companies, and in many instances ang andang estado kadya hindi sanda permanent. Daw do 6 months lang, then after 6 months gina-terminate or i-renew to avoid kang ano nga mga other benefits. That's how we understand. In Isputingkel Group of Companies, how do you treat or ano ang estado kang or scheme kang estado kang ating mga empleyado sa Isputingkel Group of Companies? So basically, no, kami sa Isputingkel, it's always partner ang mga empleyado. As mentioned gani, we are all steward, hindi lang kami nga tagiya. So basically, they are always part of the company. So ang atin mga empleyado, regularization, kita co-termino sa life kang franchise agreement. Wow. But also, we give them also mga other incentives na other than gina-require kang Department of Labor. No? Basically, all of our staff are above the minimum wages ang natugo natin. They also have mga paid leave credits kananda like vacation leave, sick leave, multi-purpose leave, birthday leave, and maternity, paternity, compassionate leave kung may mga himatay tanda, and also may mga travel incentive tanda once 5 years ang loyalty award da. So basically, ang tanan natin nga staff, pag 5 years tanda, we give them travel incentive sa Hong Kong. Wow. Pag 10 years sa Singapore naman, and that is non-convertible into cash. So basically, darwarin ka batches ang napadara naman sa Hong Kong kag Macau during kang 5 years nanda, kaya hindi gani ma-convert sa cash. So proud tanda makuha nga biskan, nagakarga lang tana kang gasolina sa Caltex natin, pero naka-travel tana sa Hong Kong. At kaya kung naman, why hindi naman i-convert sa cash? Because sometimes upon the return, may mga business idea, pag itanda makita, na ma-contribute mananda kung paano pagid mapanami natin ang services. Kaya hindi kami sugot na kung taga-antiki lang, below the standard ang services ito grow. So kung ano ang makita sa mga manami nga syudad, we could also bring in Antique because we know that Antiqueño deserves more. And we know that Antiqueño has something also to spend and to enjoy and to be satisfied also. So daumura ang dream kag ginaamat-amat fulfill man no kang Isputingkel. Nagayum-yuhum kami rigya pagbati. Nagatarkay kami na kung daw may masaylo, daw may ma-apply sa Isputingkel after this program. But anyway, of course, we understand nga tanan nga mga empleyado before nga ma-employ, nagaagi man sa sakto nga proseso nga like after the sa ika-10th year, may mga may mga employment
opportunities nga iga-open ang Sprutinkle Group of Companies? Yes, no, Sir Ray, duro gid tila tungod gani nga lately lang ang Sprutinkle Saraka main business line tila nga tamaan kadasig mag-expand isang 7-Eleven nga convenience store. Okay. So basically, ang 7-Eleven gitugruan ang kita kang franchise all over the country. Kung sa diin ma-expand si 7-Eleven just sa Pilipinas, pwede natin applyan. So amura ang sara sa pinakaduro nga nakaplanong inubuksan kay Sprutinkle. So dito kita nagakinanglan kang more nga mga staff. So kay isang ka 7-Eleven average natin katao around 10 to 12 personnel no ang kinanglan kang 7-Eleven. So amura ang duro. So that's why gani sa this coming October 17 ang program kang provincial government natin kag ang Department of Labor sa Antique may job fair kita sa St. Anthony. So dito naman i-post ang mga hiring requirement kang Sprutinkle, especially sa 7-Eleven. Also on that, sa lagi na plan out naman for 2015 nga we also employ mga senior citizen sa 7-Eleven as part kang part-time. Kay makita naman dyan sa Hong Kong kag sa Singapore ng mga 7-Eleven, yung iba ng dato nga mga workers are senior citizen. Hindi man ta na full-time pero clinically ginambal nga ang senior kung tuguan mo pagid kang obra Capable pa. capable kag at the same time it also help them nga mas taas ang andang esteem. So part ng amon corporate social responsibility nga i-employ tanda priority tanda biskan 2 hours lang a day pero it is something that they could bring also and would help man also sa business hindi lang poon nga nag-empleo but also to help them and to help also the company. Okay, that's a very good point pagid no nga ang diyang Sprutinkle Group of Companies nagalantaw sa senior citizen. So, ang sara sa point nga remekinakan, how about this handicap nating mga kabugtuan? Is Sprutinkle Group of Companies open sa diyang mga katawhan natin? Yes, sectors? it is also open. No? Amo ni nga, hindi lang senior but all aspect kang community. Kay kung ngani naman, if it is this a Christ-centered business, meaning tanan ang tinuga kang Ginoo, so rarangay lang ang paglantaw man. So we are not discriminating kung anuman ang sitwasyon kang sangka tao nga maka-apply sa anang negosyo. Kay we always believe na ang tanan nga tao nga naga-employ sa Sprutinkle, ana man gin padara. So kung para ka with dyan kara, then you would always be part. Kay part kang hiring kang company is interview. After ka interview, may ginatawag kami nga 10 days nga training. Okay. Sa 10 days nga training ra ang purpose na hindi lang itudluan namon tana kung anong obrahan, but para man sa empleyado or manong empleyado, ma-feel na kung para bla ang kumpanya kana. Kay we don't only look into kay para lang nga may obra o kung para lang sa sweldo. But we want them to embrace ang company kag kumakita na nga may potential ta na mag-grow. Kaya we don't want nga kami lang nga mag-grow, but we want also all our staff would also grow with us. Okay. So, how about ang may job fair this next week? May ano ba kita? May preference sa mga Antikenyos or this is open sa bilog nga, of course, bilog nga panay or what? I think ang Ranga Job Fair is more tailored para sa mga taga-Antique. Okay, good. So basically, it's more sa mga supervisory kag managerial nga position to be assigned also sa mga expansion area ni Sprutinkle. Oo. Mabanse ko gamay kay of course amor diyang sara sa mga sa mga ginaistoryahan ang diyang K-12 kag naistorya na kan iba nga mga business sector. It would be at the advantage or disadvantage of other sectors. Ang diyang 2 years nga rait mag-formal college and then one of the requirements of this senior high is to mangin apprentice or job ano tawag ni kana? OJT. And ano ang paglantaw kadya kang Sprutinkle Group Companies kay 2 years diya nga mangin amo diya ang given scenario ren that would start next year and then it will last for 2 years. So basically, no, welcome man nagit kang Sprutinkle. Kay right now, even nga wala pa ka full implement ang K+12 natin. Yes, may mga OJTs ang kita coming from University of Antique, St. Anthony's College, kag ACC, who is also part nga nagabuel kang andang learning sa company. So okay lang ka naman man ang K-12 nga program nga dyan because we know also na we could help those students to enhance pagid ang anda direction in life, especially nga hindi lang as empleyado but nga tudluan man tanda nga to be part eventually as entrepreneur man nga makita. So mo ni part also ka programan kay Sprutinkle
for the past 3 session tulad I'm also a speaker no sa DTI nga roving SME Academy nanda because we want also no to inspire also other businesses nga they could also grow like kung paano man nag-grow ang Isprotinkle. That's why we offered them mentorship also and exposure sa mga negosyo ni Isprotinkle. Kay basi may makita man tanda kung paano pagidanda ma-improve man ang anda mga negosyo. But most especially also sa mga kabataan because we don't want only nga tanda sa pirakadlaw, empleyado lang, but also to own their own businesses. Kay ang amon also nga direction man nga kung ang tanan may ana negosyo, may ana kapasidad nga income, pag ma-distribute ang income equally, then everybody will have something also to spend. So kung everybody may something to spend, then our economy would also continue to grow. Kaya kung halimbawa, ang diyang mga negosyo, maagtulang sa may kwarta ring gidaan, ang tendency, taguon ang kwarta, kahit hindi naman gasto, tungod gani nga ang kinanglan dahil dyan rin. Pero kung ang matuguan kang tsansa, medyo kulang pa, then for sure, may income ra, then gastuso na, i-improve na pabalay na, i-improve pambakal sa rakyan, mabakal ka amo ka dyan, then the economy would continue to grow kay may spending sa Yapon. So, mura naman nga direction also. I mean, very clear ang explanation ni Mr. Lester Markey. Before we end for this segment, kay may second part pa karon. Ano ang paglantaw kang Isprotinkle Group of Companies sa mga nagaturuhaw nga ragkel nga business? Like for example, kang pagtuhaw kang City Square kag Kangaysano, may epekto sa gagmay nga mga negosyante. Now here comes nagaumpisa rin ang Robinson. We have to say this kay this affects the whole province of Antique. Anong paglantaw tanang Isprotinkle Group of Companies sa ongoing nga business mga kang Isprotinkle? So basically, no, kami sa Isprotinkle, we always welcome change. Kaya whether we like it or not, changes would be coming in. So ang sarang inaobra kay Isprotinkle, sabayan natin, will complement to them. So Robinson is coming up. So in pipeline nila kay Isprotinkle, kung ano ang negosyo nga ibutang natin to sa Robinson. Okay. Para nga hindi rin taga Iloilo o kung taga ibang lugar pa, ang mabutang ka negosyo sa Robinson. Hindi ko nga magkontrahan ta para kay given man nga development is coming. So, ang akin parte sa Isprotinkle kag sa iba mga negosyante, i-embrace natin ra, i-complement na lang natin kay given naman ang anda investment on that matter. So, dyan din ra, then let's make out the best out of it. Okay, pauna pala pero nabuta rin ang ating baratyagan, ang ating painuino kang mga gin-share. Paano nagumpisa ang Isprotinkle sa diri nakadangat? Times are changing, things get going, busy every day. Not forgetting there is something so much more than money. Work so hard, make things Nagapanumbalik ang ating live nga pagpalayag kang Balitalakayan. Rigas sa may Buenavista Cable TV sa kadyang adlaw kang Biyernes, Petsa Gis sa bulan kang Oktobre 2014. Kag sa tulad nagakalipay kita nga ang one of the board of directors kang Isprotinkle Group of Companies at the same time spiritual or guidance counselor kang kapilpagid kang mga nagaobraran sa Isprotinkle kag of course kabahin man kang Buenavista Cable TV makaimo natin si Father Bobit Abiera nga magatdugang man kang pag-explikar kag pagtugro ka mga impormasyon especially sa big event on October 13 kay daw na ano gid ko na amazed sa paglantaw ko kang mga ma-officiate kang diyang Santos nga misa. Kag of course, at least kita magbalik kay Mr. Lester Markey. Gusto natin tawanan ni katsansa si Father Bobit Abiera. Sana nga pagpanamyaw sa diyang atang live nga pagpalayag. Father Bobit, welcome again sa atang Balitalakayan. Thank you, Ray. Now, nalipay man ko nga magpakigbahin ruman sa amo diyang programa, labi rin kid tuhoy sa Isprotinkle Group of Companies. So, mayad-ayad gid nga adlaw ko natin tanan kag sa mga tagtiruk manugtiruk ka dyan nga programa matingala ka mo against Father Bobby Tao. I'm part of the Isprotinkle Group of Companies as board of director and especially for the moral spiritual formation of
the employer and the management and the employees. So amo ang akin role rigya kag siguro sa kun kay na ni Ray tuhoy gid sa importante nga milestone sa kompanya nga mga among 10th anniversary celebration. Okay, Father, antes kita makagto karon sa may ano rin sa highlights kang diyang pag-celebrate natin kang ika-10th anniversary kang Esprotical Group of Companies. Basi ko nga ginlahag kang unakan, Father, stockholder ikaw kang ano Esprotical Group of Companies. A big no ginang answer na. Pero Father, gusto ko taking it from you, ang hangjang vision kang Esprotical Group of Companies na kaya Christ-centered, and then of course making sure kay na si Sir Mark Lester parte sa mga tangible nga ginaamot or tabi anda nga ang expression kapag pasalamat sa simbahan natin. Can you add on to this or affirm this pagking-imaw kang Esprotical Group of Companies sa mga hirikoton natin sa simbahan? Bilang bahin ka Esprotical Group of Companies, makakuun gid ako nga Christ-centered gid ang kompanya in terms of social benefits, in terms of returning to God part or a good portion kang duna nga manggad o kung manggad nga ginpatigayon kang Dios sa kompanya. So na-mention ka na ni Lester, party sa we help out in institutions that help other people, like the diocese, religious congregations, seminary, kag turupa, kag miskan mismo sa mga employees, kag sa pamilya kang management, durugid ang natugro. Kag siguro nalipat man si Bars nga scholarships, both in the undergraduate, kag sa postgraduate ka mga pamilya o kung kabataan o kung qualified scholars kang kompanya, they are well supported. Kag sa sang kabagay nga Christ-centered, well, na-mention naman itong mga activities, pero mismo ang mga employees nagabuligid, for example, sa Mission Sunday, Mission Month, sa mga hilikoton sa andang barangay, sa andang parokya, especially kung ibutangin natin sa kabilugan, sa diocese. So, this is, kagbahin gid ka celebration kadya, amo ang mapinasalamaton, nga tagipusoon, malipayon, matinuuhon, nga baratyagan sa kanapulo nga anibersaryo kag Esprotical Group of Companies. Kag ijag na sentro gid sa tawag natin nga 10th year anniversary Thanksgiving Mass sa San Jose Cathedral. Karon balikan natin ng detalye. Kag ora kita nagakatingala sa talad why Esprotical Group of Companies is so blessed, intangible kag intangible nga mga bagay. Bangit kang anda pagtalupanged kung sa kayo dapat ibalik ang mga grasya nga nabaton kanjang mga companies. May nagpamaan kanakan ang atin nga guest kadya si Mr. Lester Markey, tana isara sa mga nakamaan, one of the awardees kang Bugal kang Antique Award kang 2012 sa nga field, sir? Sa entrepreneurship, no? Kang 2012 sara ako sa napilian bilang Bugal kang Antique Awardee sa entrepreneurship. Of course, ginakabuhi na gid nga of course na-recognize. Nagapasalamat kita nga ang atin nga binirayan na nga of course foundation nakatalupanged kang diyang antikenyo nga nag-contribute kag padayon nga nag-contribute sa pag ano pagid lamgud what's the proper term, pagpalambo. Okay, thank you, Father. Pagpalambo kang diyang mga micro enterprise sa probinsya kang Antique. Gusto ko balikan anay si Mr. Lester Markey. Ko sa ano kay Lester ba ko karon no? Of course, very obvious tana kaya sang ka CPA kag nagamit tagid ang anang iniskulahan kadya sa diyang pahul pagid kang diyang business kapag bulig sa mga Antikenyos. Gusto natin balikan kung digya sa Antique, amo diyang mga negosyo ang makunatin nga Esprotical Group of Companies sila. Can we name it agad nga makilala ka mga Antikenyo? So basically, no, ija sa Antique, ang mga negosyo kang Esprotical, amo ang Yamaha, nga motor dyan sa Bagong Bayan, ang Goldilocks nga mga cake sa Gaisano, kag sa Dalipe,
ang Pilmico nga feeds natin, ang Caltex sa tubangan kang munisipyo, ang atin nga Monterey Meat Shop, ito man sa Dalipe, ang atin nga water refilling, kang Isputingkal, kag ang Smokies nga hotdog, kang San Miguel, dyan sa Sintilyon. So, mo dyan ang mga brands kang Isputingkal hidya sa Antique. Oh. And then, nag-mention mo kayo nga sara sa mga soon, rapid lang gid this year, ang diyang masulid ang 7-Eleven. Aside from 7-Eleven, may mga ginapaabot kita nga magasulid digya sa probinsya kan Antique. So, hopefully, before mag-end ang tuig nga dyan, 2014, hopefully by December, mabuksan natin rin ang first nga 7-Eleven store hidya sa San Jose. Ang ana nga site would be dyan sa atin nga Caltex station sa tubangan kang munisipyo. Kay kuon kang iba, nakabukas ng kita 7-Eleven sa Cebu, sa Iloilo, sa Negros, sa Laguna, sa Batangas, kag sa Quezon, pero sa San Jose, nga tagahidyan ang tagiya, kang Isputingkal, ura pa. So, ginlabi gid naman sa upper management kang 7-Eleven, nga buksan rin ang sa Antique. So, mayat kay ipasugtan kita kaya nga pipeline daad sa last quarter of 2015 pa daad. Mauna daad ang Capiz kag Aklan. But because nga paglabi natin, aprubahan nanda, so instead nga mauna ang Capiz kag Aklan, kitaan ay buksan nanda kag ang Capiz and Aklan would be first quarter of 2015. So kita na tulad nga last quarter of 2014 mabukas ang una nga 7-Eleven sa probinsya kang Antique. Okay, so of course excited kita kay luwas nga makadugang ka employment, makatugro gid kang bayad nga serbisyo kapit pa ang aton obserbasyon. Probinsya kang Antique nagalawid ang economic life. 24 hours na halos ng ibang mga serbisyo, gasolinahan, sarakyan, kag here comes another ang 7-Eleven nga makaserbisyo sa mga nagapulaw, nagaubra, of course ang nagaserbisyo hasta sa gabi. Karon gusto ko magdugan si Father Bobit, but gusto ko unahan pa mangkuton si Mr. Lester Markey. Now, let's go, not necessarily a trade secret, pero nagakaangay nga i-share sa mga Antikenyos. Kung ikaw, can you spell out what are the factors contributed nga nangin, we can safely say, successful, nagbahal, naglapan ang Isputingkal Group of Companies? Siguro, sara sa mahambal natin nga, una sa tanan, klaro ang vision o kung ang direction mo kung sa diin ka paagto. So, mga nila sa part kang Isputingkal, we always acknowledge nga ang diya nga tanan is blessing halin sa Ginoo. So, amurang guiding principle lang gid kang Isputingkal, how it grows because diya halin sa Ginoo. So, ipakabuhi lang kung ano ang mayad nga pag-witness kay Jesus Christ as the center kang business. So, in our part, kag amuman sa empleyado naman ko naman, it is not kung pira ka ginansya o kung pira ka customer sa pira ka daw na serbisyuanta, kundi how we also share to them the good news of Christ and living as a good witness sa kay Jesus Christ. Ay ko naman, regardless kang mga products, sa isari man product, almost paririyo lang, the only would differentiate us eventually would be ang manpower nga naga-employ sa nga negosyo. Why mabalik-balik ang customer? Because of the employees nanda. So amura nga, it's always the trust naman kay gina-anchor gid kay Christ as the center kang business. Okay. Si Father Bobit siguro may madugang. Ikaw, Father, as nangin kabahin din kay you are one of the board of directors, and of course, ang ginchikak nakin ni Father Bobit man, he is one of those people sa Isputingkal Group of Companies nga nagapadayon naga-nurture ng mga empleyado rin kang Isputingkal Group of Companies. Ikaw, Father, you are not directly involved sa day-to-day business nga activities. In your observation, ano ang iba pang mga factors? Luwas na mention ni Mr. Yi. Okay, sa mga modules ang isang natugro nakin sa employees kag sa family management, amo nga finding God in your work. Meaning, kung mag-obra ikaw, baka nang tikuon nga sa benefits kung sa sweldo, kundi nga nagakalipay gid ikaw sa bugay nga tugro kang Dios sa imong kabuhi nga tugran ikaw ka pangabuhian, hay diyan mo makita ang Ginoo. Kag diyan mo i-share ang imo eksperyensya sa kamayad kang Dios kanimo sa mga customers. Ang sa kabagay pa nga tudlo o tuy-tuy gid sa mga empleyado amo ang amon nga
R&R matuod, no? Rest and recreation, pero may meditation, may recollection. And this happens most especially sa panahon kag Adviento, Okay. before Christmas, Yes. kag Lent, sa antes kang Semana Santa. Okay. So amo dyan mga, kag of course na-mention kay na ni Sir Yi, nga ang monthly masses, and then devotions kang different departments sa sa bis Oktubre nga dyan, ang mission awareness, kag ang andang October devotion, Holy Rosary. So kada departamento nagapa lead gid sa pagpangamuyo. Kag kung may monthly mass kami, may department gid nga in charge kanta, offering, reading, maamura. Agud to nga kabuhi. And then when there is, for example, may celebration, may birthday or what, you know, we napakain bulahan. Kag especially kung may buruligan sa pamilya, like very clear gito nga wala gani kami rigya kato pagsunog. Yes. Kasang ka kabalay, kasang ka empleyado, ang department heads mismo nag took steps and inform lang ang management nga amo jang himo, and it was very, so makita natin bala nga andagid gina-apply to the best they can ang spiritual, moral life nga amon ginatugro kananda. Kag sa module natin makunbra kita nga how do you find God in your work? Finding God in your work, that's the best attitude that you could have in an employer and in the employee. Okay. That's very nami ang tinagangin gamit ni Father. It capsulize ang essence ang inspire kag nagamotivate sa nagapamuno kag nagaubra sa Spiritual Group of Companies. Gusto ko magbalik kay Mr. Yi. Ano ang region sa Antique? Maybe in both sides, positive and negative, nga nag-contribute sa success kang Kay of course, we have to mention some. Tama kataas ang electricity rigya sa sa Antique. Ang pamulitika sa Antique, bahal ang epekto man sa mga negosyo. Ang atin nga environmental, atin mountainous nga area. But in your perspective as a business person, ano ang mga plus kag negative factor nga nakabulig sa negosyo? Siguro sa part kang Sputinkal, nakita natin nga kita dyan sa Antique compared sa iba nga provinces, mas equally distributed ang income. Oh. Compared sa iba nga probinsya nga limited lang sa number of families. Nas na-monopolize. So, since nga ang ating negosyo kay Sputinkal more sa business, service kag retail, so pabor tungod nga equally distributed, so tanan may capacity magbakal kang product. Ang product, yes. For the past 2 years, especially ang Goldilocks natin, we are number 2, last year 2013, number 2 sa bilog ng Pilipinas in terms of sales in one day. Wow. So, kung paminsan there are almost 821 outlets kang Goldilocks sa bilog ng Pilipinas, and then kita number 2 in terms of sales sa one day. So kung nandaw ka imposible daad pamatian nga ang Antique, makasarang ngali nga mag number 1 in terms of sales. So ang sales kang Goldilocks last year in one day lang is almost 625,333 pesos in just one day. So kung pamisaran mo ang cake, gabili lang katag 199, tag 220, pero nakalabot ang sales kang Sputinkal sa amura in just one day. 0.6 million. Thinking only nga taga-Antique kita. So diyan lang matuod nga ang taga-Antique may capacity to spend. So amura ang sara, and then ikarwa also asset natin diyan sa Antique, nakita naman ang mga empleyado, meaning the human resource is also a key factor also for the development kang Sputinkal. Because ang tanan nga mga franchise, gina-evaluate kag gina-audit. Hindi man pakaduro-duro kapital o kung paduro-duro kwarta before nanda ikaw tugruan kang additional businesses. But it would depend sa performance. And then the bulk ng performance, hindi lang sales, kundi sa manpower ng audit. And we achieve that, kag amura nga gin-awardan kita because ang mga personnel, especially mga taga-Antique nga personnel, is also doing very good. So impress ang mga franchisor, that's why they're willing to give more businesses sa atin end. And with incentives, no? Incentives. So sa classical example gid ang 7-Eleven. Ang rule kang 7-Eleven, before nanda ikaw tugruan kang additional nga branch, dapat naka-operate kang 6 months kang evaluate nanda. Pero for the past 3 months, gin-awardan kita kang 13 stores.
So I think kita lang sa bilog ng Pilipinas tulad ang kinawardan kang Philippine 7 Corporation in just a matter of 3 months ka 13 ka new stores as of October 10 ra. So may dyan pa nakapending. So hopefully before mag-end siguro tulad 2014, basi ma-reach natin ang target nga 20 7-Eleven stores under sa Sprutinkle Group of Companies. Wow. Ano gid kita? Overwhelmed. Ang subo lang kabuga lang gid kang oras na bilhin ka natin for this bali talakayan. But anyway, Father, gusto kong magbalik kanimo. Tuod ba lang ang kinabatian na may 6 or 7 ka obispo abot sa pag-celebrate sa diyang 10th anniversary. Can you give details about this, Father Bobit? Okay, antes ko lang magsabat, gusto ko lang dugangan tong kay Sir Father. Lester Mark nga, our employees are truly good people. Meaning ba Antiqueño lang employees. Antiqueño, especially ang supervisors in charge ka mga different outlets, no? Makita nakan sa aking pag-istorya kananda, sa aking pag-deal kananda nga, they have a big heart and they want really to support the company because they are party owners in that sense ang pag-treat kananda. Kag they really work hard, honest, kag smiling. Sa isa, magbisita ko sa isa sa mga outlets nga rin, makon ko nga, kamusta ka mo? And people are saying, namita na kung sa kwan, sa Goldilocks sabi, o kung sa Monterey nga, gayuhum. I mean, well-motivated ang employees, and we owe that, the success of Sprutinkle, I said, so we owe mostly sa ating employees who are human, at the same time, very kind, courteous, matandis, and honest. So those are the qualities Very that motivated sa naging- yeah, well motivated. So amora ka madugang sir kag okay parte sa celebration kag 10th year anniversary celebration. Una, may Santos nga misa sa San Jose Cathedral That would be what time? at 4:30? 4:30. 4:30 in the afternoon. That's on Monday rin ha? That's Sa Lunes October ka jay. 13, October Yes. 13. Nga pagunahan kang aton Senior Obispo, Most Reverend Jose Romeo Lazo, ma-preside kang Santos Kamisa. Kay Imaw, Done. kang anay obispo natin, nga kadya Arsobispo kang Zamboanga, Archbishop Romulo de la Cruz, Wow. Imawan, kang Arsobispo, kang Capiz, Most Reverend Jose Advincula, nga amuman ang tugro kang homily o kung inspiration kanatin. Kaimaw kang anay Arsobispo kang Archdiocese of Davao, Most Reverend Fernando Capalla. Kaimaw pagit kang very good friend kang Sprutinkle ni Obispo kang Isabela Basilan, si Most Reverend Martin Humwad. Kag imawan pagid kasangka close friend man kang company Obispo kang Vicariate Apostolic of Tabuk Kalinga nga si Bishop Prudencio Andaya, kag imawan kang administrator kang Diocese of Kidapawan Reverend Father Carlito Garcia, kag siyempre ang mga dinapit nga pari nga kilala kang kumpanya o kun na alagaran kang Sprutinkle Group of Companies all over the country, kag of course ang atin diocesan and religious priests Regia sa Diocese kang Antique. Amon kamo ginaagda sa amo dyan nga celebration ka Sprutinkle Group of Companies Antique gid nga kompanya sa amo nga Santos nga misa sa October 13 alas 4:30 sa hapon sa San Jose Cathedral. Kagtapos ang misa, may maniki kita nga salo-salo sa cathedral compound. Wow. Okay? Thank you, Father. Now, let's go to the last part kay kung natin gani nga we wish to ask more pero ang tiempo hindi kin magalaw natin. Sir Yi, ano lang imong mensahe could be commitment sa mga Antiqueños kag ano pagid ang pwede natin pa-excite sa mga Antiqueños nga ginapananaw nga igahalad kang Sprutinkle Group of Companies, especially sa mga Antiqueños kag sa iba pagid nga branches nga ginaalagaran kang inyong kumpanya. Sige, no, sa Sprutinkle naman, for the coming years pa, we aim nga we'll bring more
products and more services that the Antiqueño deserve. Eventually, hindi lang ija sa atin nga town proper sa San Jose, but also from the south until the north. Kay kung tilad, ang bulk kang negosyo kang Isputingkal sa San Jose lang. So gusto mo naman ipaambit sa iba nga banwa kang probinsya ang negosyo kay Isputingkal, no? Most especially sa Isputingkal water refilling. Kay we know nga ang Isputingkal water refilling amo ang sara sa pinakabarato sa 10 pesos lang nga per 5 gallon nga refill. So we know nga sa iba nga banwa medyo mataas ang presyo. So sarara sa ginalantaw naman nga butangan naman ang kada banwa in this coming 2015 para man as one of the service kananda. And then we always say nga we continue to give more scholarship para mabuligan pagid ang mga nagakinahanglan nga deserving nga mga student kay tanda ang second generation sa pinakadlaw nga mag-continue no kang ginaubra kang Isputingkal kag amo man nga ginalantaw naman in the coming years eventually nga will have an opportunity nga iba maka-invest no sa Isputingkal. So we are on the pipeline right now nga gina-consider naman nga makabaton no kang daw ala publicly listed nga corporation in the long run ang Isputingkal para nga ang mga Antiqueño nga gusto mag-invest pero tamad mag-manage nga tana direkta kundi nga i-manage ang Isputingkal para nga mag-ugwad pagid ang anda nga mga savings kag maka-earn more but not necessary just sa probinsya natin but invest natin sa ibang nga branches kang Isputingkal kay because 7-Eleven would be coming to Mindanao by 2015. So amo na lang ra ang kulang kay may Luzon lang kita kag Visayas, Mindanao na lang ang ura pati branch Isputingkal. So the soon yung makasulod kita sa Mindanao will be a national company. Kag in preparation also no sa ASEAN integration kang market where the 9 member countries pwede magnegosyo rin sa Pilipinas by 2015 saraman na sa ginalantaw kang Isputingkal. Amo gani nga sara sa branch nga sara ka brand nga gin-carry natin ang 7-Eleven because ang 7-Eleven is covering the entire nga kalibutan. So kung nami ang ating performance kag ma-continue natin ka-attain ang targets hindi lang sa sales but performance ka mga tao ta hindi maraya with the integration kang ASEAN market pasi maka-create kita kang Isputingkal International. Kag maka-open kita kang 7-Eleven sa Vietnam o kung 7-Eleven sa Cambodia. So it will be also another milestone sa ating probinsya nga sang ka local company may international operation tana. So that's our prayer. Para sa ating 10th year anniversary. No, so sa liwat sa tanan, no, ginahagad gid naman ang tanan natin nga mga valued customer kag mga prospect nga customer kang Isputingkal group of companies sa atin nga Thanksgiving Mass sa October 13, Lunes, 4:30 sa hapon sa San Jose Cathedral. So we hope and pray nga makita kita dito sa atin nga selebrasyon. Kaya ang diyang achievement kang Isputingkal hindi lang para kanaman kundi para kanatin tanan nga taga Antique. Durugit nga salamat, Thank you. Sir Ray. Father, your message. Para kanakon is more for the employees. Wherever you work, always find God. You could find God in your place of work. And praise and thank Him, kag ibalik man sa Ginoo, kung ang imo ikasarang para sa anang kahimayaan. Kag amo man invitation man siguro sa mga entrepreneurs, kag sa mga businessmen, be grateful and thankful to God for the gifts He has given you and your family. Salamat, Gid. Ang atin nga balitalakayan, Riga sa Benavista, nagapasalamat gid sa atin nga guest, ang Chief Executive Officer kang Isputingkal Group of Companies, Mr. Lester Marquis. Of course, our very own Father Bobit Abiera nga nagpadugang pagid kang inspirasyon sa ating mga Antiqueños. So, buta gid ang ating tagipusoon kag ang ating kadyang gin-share kang ating nga mga maalwan nga mga guests kabay pa nga na-inspire kita as Antiqueño, na-inspire as business person, as consumer, kag kabay pa mangin kabahin kita kang diyang madasig nga pag-ugwad kadyang business kag ginapasalamatan natin sa Ginoo kag may amo diyang klase kang kumpanya nga nagapamalikid gid sa karaydan kang mga empleyado kag kaaraydan kang bilog nga katawan.